Tigil na yung hearing na yan ng committee ni Senator De La Rosa dahil wala namang patutunguhan at pag-aasaya lamang ng pera ng gobyerno yung hearing na yan. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Gadon, bobo, pinahinto na ang PIDEA leaks ni Senator Bato. Binantangan pa. Ininsulto pa ni Gadon. Etong si Senator Bato hindi marunong mag-English. Pinagbabayad pa. Ibalik daw ang perang nagastos kasi sayang lang daw ang binabayad dyan sa mga gastusin, kung ano man dyan sa Senate inquiry patungkol sa PIDEA leaks. Ang concern po ng mga pula ay pahintuin at all cost itong PIDEA leaks na ito. So, ibig sabihin, allergic sila diyan sa Senate inquiry ni Senator Bato. Tuloy na tayo ngayon Diretso na tayo agad sa topic. Ito, papakita ko na lang sa inyo kasi baka makopyright. Parang ayaw ipahiram yung video no? Ito kasi napanood ko. Ito hindi ko alam kung lihiti mo to o AI ito. Pero nilabas nilabas tong video na ito. Okay, kayo na humusga kung totoo to. Dapat talaga ay Pakita ko na lang ganito Tingnan nyo kung malakas ang volume. tigil na yung hearing na yan ng committee ni Senator De La Rosa dahil wala namang patutunguhan at pag-aasaya lamang ng pera ng gobyerno yung hearing na yan. At yan naman ay base lamang sa chismis. Isipin nyo, kung ang sinasabi ni Senator Bato ay authentic daw yung form, yung report, it refers only to the authenticity of the form. Kahit naman sinong empleyado ng gobyerno, pwede kang gumawa ng report doon sa form or na ipi-fill up mo. And then, what matters most is yung credibility nung nire-report mo. Kaya muna Okay. Yan muna, okay? Sabi niya, ang pinag-uusapan daw dyan, authenticity lang ng document. Pero hindi ibig sabihin authentic, credible na yung document. Ibig sabihin, yung nakalagay doon, ay, totoo. Teka muna, baka hindi alam nito si Bobo Gadon. Hindi kasi yan ang niya, di ba? Si Bobo. No? Ito kasi sa akin dyan. Kaya nga may hearing Ang importante, authentic yung document. Hindi naman sinasabi doon sa document na adik si Bongbong Marcos at si Maricel Soriano. Wala namang sinabi doon Ang sinabi doon sa document, re-raidin yung condominium na kung saan doon sila tumitira. Hindi naman sinabi, proven na yun. Kaya walang nagsasabi na ito ay sila ay totoong gumagamit. Ang pinapatunayan dito, totoong re-raidin dapat, kaya lang inawat. Kaya nga iniimbitigahan si Ochoa kasi di umano si Ochoa daw ang nagpahinto. Kaya lang nagka-COVID. Walang sinasabi na gumagamit sila. Na totoong gumagamit. Kasi ang makakapaghusga lang dyan, pagka-raid, pag nahuli, sasampahan ng kaso, yung korte ang magdidesisyon. Ganoon, baka hindi mo nauunawaan, naiintindihan, na in aid of legislation dyan. Hindi po dinidesisyonan. Paano itong tinatawag na chismis? Tandaan mo ganoon, 2012 pa yan. Okay? Hindi po yan, yung document na yan, ginawa 2012. Hindi po yan lumabas, hindi po yan ginawa ni Morales para siraan si Marcos. Kasi malalaman ba niya, nung panahon ng 2012, magiging presidente si Marcos? Hindi niya alam na magiging presidente si Marcos. Wala siyang kaalam-alam doon at that time. Hindi ko pinagtatanggol si Morales. Hindi ko rin sinasabing tama si Morales. Hindi ko rin sinasabing mali si Morales. Ang punto ko rito, hindi ginawa yan, yung document na yan, noong 2012 para siraan si Marcos dahil maka-Duterte. Malay ba niya kung mag-aaway, re-raiding ko si Marcos para pagtanggol natin ng Duterte kasi may away di umano ang Marcos at Duterte. Malay niya ba ron? Noong 2012, alam mo na bang mangyayari ngayon? Tapos marites agad ang tawag mo. Kaya nga ang punto rito, ulitin ko, hindi ko sinasabing tama si Morales. Hindi ko rin sinasabing mali. Kaya nga ituloy yung hearing na yan, yung Senate inquiry nang malaman ng taong bayan. Taong bayan na magdidesisyon. Bakit pa inaawat nyo?
Tama ba o tama-tama? Ang bira, oh. Oh, tuloy. Ay, tinanggi o ibinasura yung report mo kasi nga, hindi naman credible. Eh di, wala. There is no report to be investigated upon. Iba ang authenticity sa credit. Iba ang authenticity, iba sa ang credibility. Okay? Hindi yun ang pinapatunayan. Ang pinatunayan lang siya gumawa ng dokumento. Ha? At ang gulo-gulo nito si Gadon, no? Parang hindi niya naiintindihan yung buong istorya. Bakit? Eto ha. Kaya medyo duda ako dyan sa pagpapahinto na yan. Is parang may kumukumpas. Di ba? Yung mga vloggers nila, pinahihinto yan. Yung mga dating broadcaster na ngayon ay vlogger na, pinahihinto yan. Yung mga politiko, yung iba sa kamera, pinapahinto yan. Yung ibang senador, pinahihinto yan. Lahat kayo gusto nyong ihinto yan. Basta pula, gusto nyong ihinto yan. Meron ba kayong tinatago? Kaya duda ako, doon sa pare-parehas eh. Kaya pansinin nyo, kami banateros, iba-iba. Bakit? Walang kumpas eh. Mas okay yun. Mas okay yung iba-iba. Kasi doon, nag-decide yan, may opinion siyang sarili, sinasabi lang niya yung sa tingin niyang katotohanan. Hindi katulad nitong mga ito. Lahat sila. Yun ang issue. Huwag matuloy etong Senate inquiry na kung saan ay chairman si Senator Bato. Kaya po suportahan natin si Bato. Ngayon ay inawaan ko na si Senator Bato. Ang laki ng pinagdadaanan niya. Lahat gusto nang ihinto. Pero si Senator Bato, sabi niya, tuloy. Ultimo si Cheese. Bumakbak na. Gusto niya nang hindi matuloy ito. Tuloy natin. The form may be authentic, but how about the credibility na it refers to truthfulness of the report? Ay, teka muna, wala akong pakialam kung may credibility si Morales o wala. Wala akong pakialam doon. Sa aking issue, hindi naman eh. Ang importante sa akin, totoo ba siya ang gumawa? At inaamin na siya ang gumawa, at even si Senator Bato, sinabi siya ang gumawa at totoo yung document. Hindi issue sa akin kung totoong gumagamit si Marcos or hindi. Kaya nga sinasabi namin mag-drug test. Kayo lang naman na nagsasabi na fake news yan. Eh bakit takot kayo? Iisa ang ano nyo, iisa tono ninyo. Magkaiba yun. Ngayon, kung pagbabasihan mo lang ng investigasyon, ay yung form na authentic daw dahil kasi pinirmahan at yun daw ay ginawa nung si Morales, how about the authenticity of the contents of the report? Kung yun ay binasura na or hindi man lang na na-file ng kanilang superior o officially documented by the office, di wala, pagsasayang lang talaga ng pondo ng gobyerno yung hearing na yan. Ako nananawagan ako kay Senate President Mick Zubiri na palitan ang galing na dyan sa committee na yan, si Bato de la Rosa. Dahil kasi Tingnan mo itong mama na to. Pala desisyon pa. Pinatatanggal niya kay Zubiri si Bato. Ang grabe, no? Ha? May lahi ata rin diktador to. Matindi. May pagka-diktador. Oo. Siyempre, inaano niya si Zubiri. Ano yan, ha? Medyo delikado yung hamon niyang yan. Medyo delikado yung request niyo. Alam mo kung bakit? Kasi may bulong-bulungan. Diba? Nabalitaan na yan a few months back. Na nagkakaroon, di umano, pero hindi naman daw totoo, pero may alingas-ngas na magkakaroon ng kudita sa Senate at papalitan bilang speaker si Zubiri ni Jinggoy. May alingas-ngas na ganun, di ba? Tapos si Jinggoy, bakbak ngayon. Kaya si Zubiri biglang pumunta ron. Nag-drop by. Naintindihan nyo na yung kwento? Ha? Hindi natin sinasabing ganyan nga nangyayari. Pero pag pinagduktong-duktong mo kayo, Tapos hihirit si Gadon ng ganon. Pinapatanggal niya kay Zubiri. Nagre-request siya. Abay, para sa akin, medyo may laman yun. Parang inaano ba? Teka muna. Kung hindi mo kayang tanggalin yan si Bato, si Jinggoy na lang gawin nating Senate President. Naintindihan nyo? May pagkaganyan ng banatan dyan. Mag-iingat po tayo dyan. Iba po ang politika. Iba tono na itong mama na ito, ha? Nakita nyo naman, wala naman talaga pinatutunguhan. Kundi gusto lang ay mag-create ng destabilization kay President Bongbong Marcos. Nako, alam nyo, namimiss ko yung araw na ang mga senador ay talagang mahuhusay, matatalino, magagaling, whose erudition of the issues
Ang yabang nito. Ang yabang. Palibhasa, hindi ka nanalo. Oo. Pagka hindi pabor sa'yo, hindi na magaling. Sino magaling sa'yo? Si Lito Lapid. Sino magaling sa'yo? Si Ontiveros. Sino magaling sa'yo? Lahat ng kontra sa PIDEA Leaks. Ay, mayabang tong mama na ito. Kaya nadidisbar. Ha? Kaya disbar itong mama na ito eh. Ako. Being discussed in the Senate are also intelligent, smart, bright, and very scholarly. Itong si Senator Bato de la Rosa, isipin niyo naman, he cannot even express himself in straight English, and even in Tagalog. Aba, issue na pala ngayon. Brad, ano yan? Mali yan. Mali yung banat mong yan. Ha? Hindi raw siya makapag-English. So, ibig mo sabihin, matalino si Marcos dahil magaling mag-English, tapos bobo si Duterte dahil hindi niya kasing galing mag-English si Marcos? Wala po sa Inglesan nga. Wala din sa Tagalog yan. Teka muna. Marami tayong kababayan mga Bisaya, hindi magaling mag-Tagalog, hindi magaling mag-English, pero matatalino. Madahan-dahan ka dyan. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman